Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ating mga puso para po sa pag-receive ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin na napakaganda, napaka-importante, alam niyo po yon, napakaganda nito na kung saan magpapaganda ng pangit na pamumuhay ng isang tao. If you really want breakthrough in your life, especially, lalo na nalilito tayo sa buhay, anong gagawin natin for this specific situation ng ating buhay. Napakaganda po nitong series na ito na pag-uusapan natin. So the series is entitled, What Would Jesus Do? So what would Jesus do if He is in your situation? Napaka-importante po nitong katanungan na ito dahil itong katanungan na ito, walang ibang sasagot nito kundi ang ating Panginoong Sokristo, the greatest man who ever lived on earth. He is the greatest model na magandang maipattern natin ang ating buhay. Because the ultimate goal of Christianity or of a Christian life is to become Christ-like. Napaka-importante po ng Christ-likeness. Hindi lang iyon para magpa-cute ang isang Christian, nakamukha siya ng Panginoong Sokristo. Hindi po para ganun yon. Para nang sa gayon, makapamuhay tayo ng matagumpay sa ating buhay. What would Jesus do? Alam niyo po, 100 years before it became fashionable to wear WWJD na bracelet o yung damit, sumikat po yan noong 1990s, late 1990s at early 2000, sumikat po yung phrase na yan, o sumikat yan, tatak na yan, pagdating sa mga damit, t-shirts, sa mugs. Ito po ay, bago pa man sumikat ito, 100 years before, Charles Sheldon was asking the question already. Tinanong na po ito ng isang author na si Charles Sheldon. Ito pong libro niya na ito is entitled, ito po ay pinublish noong 1896. Biruin nyo, napakatagal na po, and it is entitled In His Steps. 1896, so 100 years before po ito na i-publish, na itanong na po ito ng author na ito. Sa pamamagitan po mga kapatid, lalo na nagsimula po yung novel niya na yon sa isang pastor na kung saan nag-o-offer siya ng challenge sa kanyang congregation every morning. Nag-offer po siya ng challenge nung Sunday morning na yon. At sabi po nung pastor na yon sa kanyang mga miyembro na kung saan, kung gagawa kayo ng desisyon, araw-araw, ito lagi ang itatanong ninyo. Sinabi niya dun sa congregation, kapag gagawa kayo ng desisyon araw-araw, ito lagi ang itatanong ninyo. Ano yung tanong na yon? What would Jesus do if He were in my place? Araw-araw, i-practice nyo yon. At sinabi niya dun sa librong yon, do this for a year. Gawin nyo yon sa loob ng isang taon. What would Jesus do? Kapag may gagawin ka, what would Jesus do? Kapag may mga major decisions, what would Jesus do? At ito pong librong ito na naipublish in 1896 ay nakapagbenta ng mahigit 30 million ng copies. Biruin nyo, mahigit 30 million certified na bestseller itong librong ito. Do this for 1 year. Sinabi niya sa congregation na yon. And alam niyo po, from my own experience, I can really tell that I never saw such a quick change in my life for the better than when I carried out this practice. Mas nakikita ko na mas maganda ang nagiging desisyon ko sa buhay, mas umaayos ang pamumuhay ko kapag tinanong ko rin itong tanong na ito, pag ginawa ko siyang practice sa buhay, mula noon pa, what would Jesus do? At naniniwala po ako mga kapatid, na mas magiging better yung buhay natin kapag in-apply natin itong bagay na ito. What would Jesus do? So ito po yung pag-uusapan natin sa loob ng isang buwan na ito at naniniwala po ako mga kapatid na ito po ay magdadala ng napakatinding breakthrough sa ating buhay. Ito ay magbabago
sa ating buhay. Ito ay magbabago sa mga desisyon natin sa buhay at resulta natin sa buhay. So sit back and relax, share this link, share this video sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, and I believe that everyone na makakapakinig nito ay babaguhin ng Panginoon. Hindi lamang i-inform, but above all, will be transformed. So let's get started. Let's get started. Alam niyo po, sabi ng markymedical.com, you think that a disease or illness are the reasons for your tired body or prolonged aches. But have you ever thought that thinking negatively could be the reason? Iniisip na po natin na yung mga karamdaman natin, ang reason kung bakit mahina yung katawan natin at kung bakit tayo nasasaktan ngayon ng napakatagal. But sinabi nila, have you ever thought that thinking negatively could be the reason? Hindi mo ba alam na yung pag-iisip negatively, ang rason kung bakit ka nanghihina o kung bakit ka nasasaktan ng ganyan? At sinabi po dun sa pag-aaral na yon, some of the common effects of negativity include headache, chest pain, fatigue, upset stomach, sleep problems or insomnia, anxiety, depression, social withdrawal, drastic changes in metabolism, either overeating or undereating. Ito po yung mga common effects ng negativity sa buhay ng isang tao. At sinabi nila that prolonged negativity also hurts mental health, making individual more likely to turn to smoking or substance abuse as a way of coping. So kapag tumagal-tagal na yung negativity na yon, papasok na siya sa addiction. Itong taong ito kapag tumagal-tagal na yon. And according to Dr. Karen Lawson of Minnesota University, poorly managed negative emotions are not good for your health. Ulitin ko po poorly managed negative emotions are not good for your health. Negative attitudes and feelings can create chronic stress, which upsets the body hormones, immune system. Alam niyo po, ina-upset nito yung body hormone balance natin. At dinideplete niya yung brain chemicals required for happiness and damages the immune system. Chronic stress can actually decrease our lifespan. And science has now identified the stress shortens our telomeres and crops of our DNA strands, which causes us to age more quickly. And I quote, so sabi po nitong report na ito, ang daming mga karamdaman na kung saan tatama sa isang tao na kung saan tinamaan lamang o hindi niya na-manage or na-manage niya poorly yung negativity, yung negative emotion na kanyang nararamdaman. At ito po ay nagpapaikli ng buhay. Kaya nga lagi kong sinasabi, kapag nega ka, hindi ka magiging mega. Ang daming wawasakin niya sa ating buhay at pinapaikli niya ang ating buhay. So remember, negativity can only affect you if you are on the same frequency. Ulitin ko po, negativity can only affect you if you are on the same frequency. Kapag nandito yung frequency ng negativity at wala ka dyan, nandito ka o nandito ka, hindi ka dyan maaapektuhan. Always remember that a negative mind will never give you a positive life. So hindi natin pwedeng, hindi natin maiiwasan ito sa ating paligid. Negativity is part of the world. Negativity is part of the fallen world. Negativity is part of our fallen nature. Natural siya. Kaya lang ano ang gagawin natin. Kaya nga, negativity can only affect you if you are on the same frequency. So saka lamang naman makakaapekto ito if it will poorly managed. So kinakailangan ma-manage natin ito positively. So how to manage negativity in a positive way? Paano ba natin mamamanage ito? Parte na ng ating buhay ito. Lagi ko nga sinasabi, lahat tayo may weakness at lahat din naman tayo may strength. Anong gagawin natin? You have to maximize your strength and you have to minimize or you have to manage your weakness. Kasi nandiyan na yan
Parte na ng buhay yan. Halimbawa, yung lugar ninyo ay napakainit, isang disyerto. Diyan ka naman talaga nakatira. Imamanage mo na lang siya. Kung yung lugar ninyo laging tinatamaan ng bagyo, nandiyan naman yan. Hindi mo naman control yan. You have to manage it. Ganon din sa buhay natin. Yung negativity is part of this fallen world. Is part of this fallen nature. All we have to do is to manage it in a positive way. But how? Ito po ang pinakamagandang pag-uusapan natin ngayon. Hindi pala maganda ang epekto nito sa buhay mo, sa pamumuhay mo. Paano ko ito mamamanage in a positive way? I want you to open your Bible with me in Mark chapter 21. Mark chapter 5. Mark chapter 5, verses 21 to 24. And verses 35 hanggang 43. Dito mapapansin natin kung paano minanage ni Lord ang negativity sa kanyang kapaligiran. Ito mismo, direkta mismo sa ating Panginoong Sokristo makikita natin paano ba minanage ni Jesus yung negativity ito in a positive way. Mark chapter 21, chapter 5, verses 21 hanggang 24. Jesus went back to the other side of the lake in the boat. There, a large crowd of people gathered around him on the shore. A leader in the synagogue came. His name was Jairus. He saw Jesus bowed down before him. He begged Jesus again and again, saying, "My little daughter is dying. Please come and lay your hands on her. Then she will be healed and will live." So Jesus went with Jairus. Many people followed Jesus. Were they pushing very close around him? So nung nagmamakaawa, itong tatay na ito, nung nagmamakaawa, itong lalaking ito, para sa kanyang anak, itong leader na ito, itong synagogue leader na ito, para lang sa buhay ng kanyang anak, "My little daughter is dying. Please come." Patong mo lang ang iyong mga kamay sa kanya and she will be healed. At siya po ay mabubuhay. At si Jesus Christ naman, sige naman, pumunta naman. Pero sinundan siya ng maraming tao and we're pushing very close. So may biglang pumasok sa eksena at kumuha ng atensyon at oras ni Jesus. Kaya nga, may gap tayo dito. Hindi ko sinabing mali yung pagkapasok ng kwentong yun. Saktong-sakto din yung kwento ng babaeng yung na dinurugo ng 12 years. Ito naman, 12 years old na bata. Yung isa naman, 12 years na. 12 years na siyang nagsasuffer para sa kanyang karamdaman. So ipinapakita nito, ng buong passage na yon, yung napakatinding karakter at matinding kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. But dito muna tayo magfo-focus for now. Dito kay Jairus at sa kanyang anak at higit sa lahat, ano ginawa ni Lord sa panahon na ito? Ano ba nangyari? So may biglang pumasok sa eksena at kumuha ng atensyon at oras ni Jesus after ng verse 24. Sabi sa verse 25, "There among the people was a woman who had been bleeding for the past 12 years." So hindi muna itong babaeng ito na duguan for 12 years ang pag-uusapan natin. Itutuloy natin yung kwento ng 12-year-old na batang nag-aagaw buhay nung pinuntahan ni Jesus at ng kanyang tatay. Tingnan natin, tuloy natin in verses 35 hanggang 40. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue leader. They said, "Your daughter is dead. There's no need to bother the teacher." So, nangyari dyan, habang nagsasalita, nag-uusap sila, may mga tao na galing dun sa bahay ni Jairus. Bigla silang sinundan. "Ay, wag nyo nang papuntahin si Jesus, don't bother the teacher anymore." Why sinabing ganon? Because your daughter is dead. Ito sabi kay Jesus. Sabi sa kanila. Sabi kay Jairus, verse 36. But Jesus did not care what the men said. He said to the synagogue leader, "Don't be afraid, just believe." 37, Jesus let only Peter, James, and John, the brother of James, go with him. They went to the synagogue leader's house where Jesus saw many people crying loudly. There was a lot of confusion
He entered the house and said, "Why are you people crying and making much noise? This child is not dead. He's only sleeping." But everyone, tingnan niyo po, but everyone laughed at him. So tapusan natin later yung ating passage hanggang sa dulo ng mensaheng ito. Again, sinabi sa Mark chapter 5 verse 36, but Jesus ignored their comments and said to Jairus, "Don't be afraid, just trust me." Pagdating ng verse 40, pagpunta nila doon sa lugar na yon, sinabi, hindi pa tayong bata, natutulog lang yan. Pinagtawanan si Jesus. Dahil patay na daw yung bata. Wag na siyang abalahin. So join me in our message today entitled, Manage Negativity Positively. Manage negativity positively. How to manage negativity in a positive way? How to manage negativity in a positive way. Litin ko, kung nagpapasama ito ng buhay ng isang tao, ang negativity, kung sisirain lang nito ang katawan mo, ang buhay mo, ang pangarap mo, a negative mind will never give you a positive life. Paano natin i-manage ito kung hindi naman nawawala ito sa mundo? Ano ang gagawin natin? Manggagaling mismo sa Panginoong Kristo ang solusyon. Number 1, verse 36. But Jesus ignored their comments and said to Jairus, "Don't be afraid. Just trust me." Nako, how to manage negativity in a positive way? Number 1, master the art of ignoring. Master the art of ignoring. I call it dermatology. You have to master it. Hanggat hindi mo minamaster ito, mamamaster ka na negativity. At ito ay wawasak ng ating araw, ng ating buhay, ng ating pangarap, ng ating katawan. Hindi ka patatagalin ito, ulitin ko, hindi ka patatagalin ng negativity. Wawasak ito. So we have to master the art of ignoring. But Jesus ignored their comments. The word ignore in the Greek is parakuo. It means to overhear, to hear amiss, to fail to listen, neglect to obey or disregard. Alam niyo po, sa bawat institusyon, sa school, sa organization, sa opisina, sa workplace mo, you will meet people with different personalities. And the truth is, you can't avoid negative people. Hindi mo maiiwasan ang mga negatibong tao. Kaya nga, all you have to do for you to manage it positively, yung mga negativity na yon, you have to master the art of ignoring. It means dermatology. Kaya nga itong deadma na ito, it is the shortened version of 2 English words, deadmalis. Ibig sabihin niyan, to ignore. Sa Tagalog, patay mali siya. Alam niyo po ba, sometimes, simpleng pag-ignore lang sa mga negative na comments ang dapat gawin para mas marami ka pang magawa na mas mahalaga. Ulitin ko, simpleng pag-ignore lang sa mga negative comments ang dapat mong gawin para marami ka pang magawa na mas mahalaga. So the art of ignoring, or itong dermatology, does not suggest turning a blind eye to the world or neglecting responsibilities. Hindi natin sinasabi na huwag mo nang pansinin lahat na nangyayari sa mundong ito at huwag ka mag-take ng responsibility sa mga bagay-bagay. Hindi ganito yung ibig sabihin ng dermatology. Instead, it means practicing, listen to this, or applying the power of selective attention. Pag sinabing dermatology, it means applying the power of selective attention. Pipiliin mo lang kung saan mo ibubuhos yung attention mo. It is very powerful. Selective attention. Kaya nga sinabi sa verse 36, tingnan nyo po maigi ito. But Jesus, paying no attention to what was said. Ganito ba all throughout si Jesus? Hindi. Nagpay attention nga siya kay Jairus eh. Nagpay attention nga siya sa ibang bagay eh. But magaling lang si Jesus. Ina-apply niya lang yung kapangyarihan ng selective attention. Paying no attention to what was said.
Sinabi dito, honestly, kung babasahin natin yung 4 Gospels, si Jesus sumasagot din naman sa mga bashers, sumasagot din naman sa ibang mga comments, pero may pagkakataon na hindi niya binibigyan ng oras yung mga bashers niya. Hindi niya binibigyan ng oras yung mga negativity ito sa kanyang paligid. Alam niyo po ba, John Hopkins University researchers found that when people are given time to learn what is possible to ignore, they are able to search faster and more efficiently. Sang-ayon sa pag-aaral na ito, pag binigyan mo daw ng pagkakataon yung mga tao at bibigyan mo siya ng time at ituro mo sa kanya ano yung mga dapat, makinig maigi dito ano yung mga dapat mong i-ignore sa buhay, mas mabilis sila nakakapaghanap, mas nagiging efficient sila sa kanilang ginagawa. Ngayon ang tanong, kung effective pala ito, bibigyan mo ng time matuto kung ano yung i-ignore. Ngayon ang tanong, ano ba ang dapat i-ignore? Sinabi natin, we have to master the art of ignoring or dematology. Ang tanong ngayon, ano yung ignore mo? Para nang sa gayon, mas maging efficient ako sa buhay. So we have to learn what Jesus did. Number 1, first, ignore destructive words. Kapag alam mo, yung mga comments na ito, yung mga salitang ito, ay nagdi-distract sa'yo, i-ignore mo yon para mas maging efficient ka sa buhay. Para mas marami ka pang magawa. Kailan mo dapat i-ignore ang mga bashers? Kailan mo dapat i-ignore yung mga no-sayers? Kailan mo dapat i-ignore yung mga toxic na tao? Kailan mo dapat i-ignore yung mga bully na tao? Kailan dapat ini-ignore itong mga negativity ito? Kapag may mission kang mas mahalaga kaysa sa mga messages nila or negative comments nila. Iko-compare mo lang. Teka lang, may mas mahalaga bang abang gagawin ngayon? May negative comments sa'yo. O kaya, mapanakit itong mga sinasabing ito Teka lang, ano mas mahalaga dun sa dalawa? Yung pagsagot mo o yung pangarap mo? Yung pagpatol mo o yung pag-abot mo ng pangarap mo o yung paggawa mo na mas mahalagang ito. Kapag marunong kang i-ignore yung mga destructive na situations na yon o words na yon, mas nagiging efficient ka sa buhay. Mas marami kang nagagawa. Kapag madidistract ka lang sa mga importanteng dapat mong gawin na mas mahalaga, maniwala ka. Ignore mo na lang yan. Yung mga bagay na yan. You have to ignore destructive words. That's how to master the art of ignoring or dematology. Tignan niyo po verses 22 hanggang 34. Then one of the synagogue leaders named Jairus came up, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He asked him urgently, "My little daughter is near death. Is dying. Come and lay your hands on her, so that she may be healed and live." Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him. So dito pa lang may distraction papunta siya doon, kaya lang napipigilan siya ng mga tao. Dahil sikat na ang Panginoong Kristo at this point in time. Talagang nagva-viral na siya sa mga ginagawa niya. Kaya lang may gagawin siya dahil nakaharang ngayon yung mga tao sa kanya. In fact, pag tinuloy niyo yon, kaya nga dun sa harangan na yon, dun na pumasok yung babae naman na dinurugo for 12 years. Kasi nga, ang daming umaasa na sila'y gagaling. Kaya nga kung makikita natin, after ng pangyayaring yun, dun sa babae yun, nung pinagaling ng Panginoong Hesus, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus. Sinabi nilang ganon na there's no need to bother the teacher. Bakit? Patay na po ang anak ninyo. Huwag nyo na siyang papuntahin. So, ang daming mga distractions. But ang ginawa ni Jesus Christ, in-ignore niya yun. So, you have to ignore destructive words. You have to ignore it. Ulitin ko, kailan mo dapat ini-ignore ang mga negative words, ang mga bashers, ang mga toxic na mga tao, kapag may bubuhayin ka pa. May bubuhayin pa si Jesus Christ, unahin ko pa to. Itong mga sinasabi nila, pakikinggan ko ba yung mga sinasabi nila? May bubuhayin akong bata.
Kailan mo dapat ini-ignore yung mga bagay na yan? Yung negativity yan, kapag may bubuhayin ka pa. So sa part natin, di man literal na tao, it may be your dream. Your goal, may gusto kang mabuhay, may gusto kang umayos, may gusto kang gumaling. It may be your dream, your goal, your relationship, your business, anything na mas importante kaysa sa atake nila. You have to apply the art of ignoring. Deadmatology. You have to master it. Pag hindi mo minaster, itong negativity ito, it will master you. Tandaan, mas mahalaga ang ginagawa mo. Makinig ka maigi dito ha. Mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa ginagawa nila. Mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa ginagawa nila. Kapag mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa sinasabi nila, ignore their comments. Ignore their comments. According to Association of Psychological Science, mastering the art of ignoring makes people more efficient. Same. Doon sa Johns Hopkins University researchers. Sinabi ng Association for Psychological Science, mastering the art of ignoring make people more efficient. Mas nagiging efficient ka sa trabaho mo, sa pag-abot mo sa pangarap mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagtahak mo, kapatid, dun sa tagumpay na nais mo sa buhay. So mastering the art of ignoring makes people more efficient. Ignore destructive words. Kapag alam mo may mas mahalaga kang gagawin, may bubuhayin ka pa, may aayusin ka pa, ignore mo na yun. Kahit tinatamaan yung ego mo. Alam mo, may tinatawag na 1 minute, 5-year rule na magandang i-apply mo. 1 minute, 5-year rule. Kapag inatake ka ng negativity, ng mga bagay na yan, minsan, di ba, meron sa inyo dito, kapag may pangit na salita, na nakakainis, may tendency kasi, word kasi ang tao na pumatol sa negativity. Tandaan natin, negativity, listen to this, attracts. Nag-a-attract ang negativity. Sapat yung negativity yan para ma-attract ka sa dapat mong gawin. Gustong pumatol ng emosyon, gustong pumatol ng isip, nag-a-attract yan. Magnet ang negativity, maniwala ka. Ima-magnet ka niyan. Pwede mong i-apply ito, 1 minute, 5-year rule. Kung nakikita mo na yung bagay na yan ay hindi naman, or ang tawag pala dito ay 5 minutes, 1-year rule. Okay, itong 5 minutes, 1-year rule na ito, ibig sabihin nito, kapag nakikita mo na wala namang maitutulong sa yung maganda yan, it won't matter in 1 year. Huwag mo siyang patatagalin ng lagpas 5 minuto sa buhay mo. Wala namang epekto ito sa buhay ko sa loob ng 1 taon, ng 2 taon. Sometimes, ang tawag nila dyan, 5x5 rule din eh. Pero masyadong matagal yun. 5 minute, 1-year rule na lang. Kapag hindi naman ito, wala namang halaga ito sa buhay ko in 1 year, hindi ko na siya patatagalin ng 5 minutes sa isip ko. Tandaan mo, ulitin ko. Master the art of ignoring makes people more efficient. Mas nagiging mahusay ka sa ginagawa mo. Ina-attract ka lang yan, minamagnet ka lang yan, maniwala ka. Mamaya, na-magnet ka yan, o di 2 na kayo negative ngayon. Ignore destructive words. Second, ignore dead words. Verse 35, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue leader. They said, your daughter is dead. There's no need to bother the teacher. Ito nga yun eh. Yung mga words na yan eh. There's no need to bother the teacher. Negative words. Pero mukha naman kasing totoo. Kaya lang, ang nakita dito sa verse 36, but Jesus did not care what the men said. He said to the synagogue leader, don't be afraid. Huwag ka matakot sa mga naririnig mo. Sabi niya gano'n. Tinuturuan niya rin ng deadmatology, si Jairus. Don't be afraid, just believe. Ignore dead words. Ito yung walang buhay o walang buhay na mga salita. Walang kabuhay-buhay na mga salita. Ito yung kasinungalingan ng mga salita. So you can choose your followers. You can choose
Yung mga taong pakikinggan mo, patay na salita ba yan? Hindi, patay na, patay na. E paano? Ito, makinig kayo maigi ha. E paano kung nakinig si Jesus Christ doon? Sa mga dead words na yun, patay ngayon yung babae, ng tuluyan. Hindi mo pa nga na-check kung totoo eh. Wala namang problema doon kung totoo. Huwag ka rin mag-deny na mag-deny. Kaya lang, confirm ba yan? O confirm ba yan? Hindi ka pa nga sigurado eh. Paano kung pumatol si Jesus Christ sa dead words na yon? Paano kung pumatol si Jesus Christ dun sa destructive words na yon? Wala sanang himala na nangyari. Wala sanang bata na nabuhay. So you have the power to choose who will hurt you. So be cautious. Dead words are very powerful. And whether you believe it or not, it can destroy you. Dead words. Alam niyo po, a friend told me, weak people take revenge. Strong people forgive, and intelligent people ignore. Mas nagiging efficient yung buhay natin pag alam mo kung ano yung dapat mong i-ignore. Ano yung dapat mong i-ignore? Destructive words and dead words. So choose to be intelligent. Choose to deadma all the negativities or lies that might be directed to you. Alam niyo po ba that ignoring is a psychological game? Ang pag-ignore po mga kapatid ay psychological game ito. If you stop playing your part of the game by not focusing on him or her or that words and not getting angry, yes, you might not be able to change that behavior. Hindi mo man mababago yung behavior na yon sa taong yon kapag in-ignore mo siya. But you can detach yourself from the negative effect of that behavior. Kung ayaw niya magbago, ikaw ang magbago. Kung ayaw niya magbago, at least hindi ka na masasama doon sa binanggit natin kanina ng mga negative effects sa buhay ng tao at sa pamumuhay ng tao. So don't fall prey to parasites. Ang tawag kasi dito mga kapatid, parasites. Minsan parang napaka-selfish naman yan. Detach yourself from these people. Minsan kailangan mo yan or i-ignore mo yung mga salitang yon. Para naman wala tayong pakialam. Hindi nga, may pakialam ka. Just apply the power of selective attention. Hindi ko sinabing magbibigay ng atensyon. I-apply mo lang yung kapangyarihan na pipiliin mo lang kung saan mo iububuhos yung attention mo. Because where focus goes, energy flows. Kung nasan yung focus mo, dun lalabas yung energy. Sa buhay na ito, hindi lang naman time management ang importante. Energy management, nakita ng mga experts. Saan mo binubuhos yung matinding energy mo? Sa negative na yan, sa walang katotohanan na yan. Ito tapos yung buhay natin. Hindi tayo magiging efficient ngayon. Kapofocus mo ng kapofocus dyan, ubos na yung energy mo. Gano'n yun, gagawa ka ng magandang goal mo. May importante kang gagawin, mahina ka na ngayon. Where your focus goes, energy flows. Saan mo ifo-flow yung energy yan na mas karapat dapat? So do not invest in emotions. Huwag mong bigyan ng platform yung negativity yun sa buhay mo. Don't feed their egos. Or let me say, don't feed their demons. Pag may mga namimikon sa'yo, may mga bagay na yan. Ulitin ko, ako po mga kapatid, dati patola ako. Social media, sa buhay, mabilis po ako mapikon. At minsan, parang gustong-gusto ko siyang gawin. Parang nag-i-invite pag wala akong argumento, parang nag-i-invite ako ng argument lagi. Lagi may gustong patunayan. Walang ka-control sa sarili. Pero mga kapatid, makikita nyo naman, minsan, pumapatol din naman ako sa comment. Lalo na ngayon, pinapa-comment ka kasi ni Facebook. Hindi, joke lang po. Well, kailangan mo rin, siyempre, interaction yan eh. Kaya lang, kapag pumapatol po ako doon, ibig sabihin, pinipili ko lang. Ibig sabihin, may time ako sa panahon na yon. Pero kapag may importante akong, may deadline ako, may mas importante akong dapat tapusin, hindi na lang muna. Hindi na lang muna kasi hindi ako magiging efficient dun sa mas importanteng gagawin. Ano ba mas importante dito? Yung algorithm mo? Yung comment mo? Yung hatak sa'yo? Yung magnet sa'yo ng negativity? O yung
O yung plano sa'yo ng parasite na yan, na gusto lagi may pinapatulan siya? Because ignoring is a psychological game. Hanggat binibigyan mo ng platform yan, matutuwa yan. Binibigyan mo ng platform ibig sabihin, pumapatol ka. Ang parasite kasi, it is a person who receive advantage from another without giving any useful or proper return. Yung nakikinabang siya sa isang tao, na siya naman, walang pakinabang doon sa taong yun. Kaya nga sinabi ni Andrew Schaefer, don't respond to haters' taunts. Don't respond to haters' taunts, even politely. Bigat nun. Ignore them. If anybody takes their bait, nobody will grow bored. Most will grow bored and move on. If nobody takes their bait, most will grow bored and move on. Kapag walang pumatol dun sa pain ng mga haters na yan, ng negativity yan, maboboard yan mga yan. Aalis na lang yan. Boring, walang pumapatol sa akin, boring. Walang pumapatol sa topak ko, boring. Aalis na lang yan. Kasi hindi mo binigyan ng platform. Minsan pa nga, pag sinagot mo pa, madadagdagan pa yung follower nila. Uy, whether in social media or in life. Minsan madadagdagan pa yung makikinig sa kanila. Madadagdagan pa yung mga taong katulad nila kapag nag-comment ka sa kanila at pinatulan mo sila nang hindi mo pinag-iisipan yung gagawin mo. So master the art of ignoring or deadmatology. Ignore destructive words and ignore dead words. Kailan? Lalo na may bubuhayin ka pa. Lalo na kung may pagagalingin ka pa. Lalo na kung may ihihit ka pa na goal. Lalo na kung may mas mataas kang pangarap kaysa sa mababa na pagpatol na gagawin mo sa kanila. I cannot go down. Ika nga ni Nehemiah. Hindi ako bababa sa level nila. Bakit? I'm doing a great work. Sabi ni Nehemiah. May great work ka bang ginagawa? Unless wala kang plano sa buhay. Unless wala kang magandang gustong tahakin sa buhay. Kapag wala, patol ka na lang. Baka sakaling makatulong pa yon. Pero kung may mas importante, don't do it. Mas magiging efficient ka. Master the art of ignoring deadmatology. Ignore destructive words and dead words. Last but not the least, ito maganda ito. Kailangan ma-master lang natin ito. Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. The art of ignoring. Hindi sa lahat ng bagay. Just apply the power of selective attention. Selective attention. Because where your focus goes, energy flows. Saan mo gustong mas may energy o saan mo gustong mailagay ang pinakamatinding energy mo at panahon mo. Yun lang ang focusan mo. Master the art of ignoring. Number 2. Verse 36. But Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue officials, ito ang ganda nito, do not be afraid, only believe. How to manage negativity positively or in a positive way? Una, master the art of ignoring, deadmatology. Pangalawa, make a positive response. Ang tawag ko naman po dito, then ay duology. Yung isa, deadmatology. Nako, makinig ka maigi dito. Ito, duology. Ano yung duology dito? Tignan niyo po. Jesus said to the synagogue officials, do not be afraid, only believe. Do not, only. Napaka-importante nung phrases na ito na binanggit ng Panginoong Sukristo. So don't let their negative inputs destroy your positive outlook. Huwag mong hahayaan na yung negative input na dina-download nila sa'yo, sirain yung magandang pananaw mo sa buhay. Now, what is duology? Simple lang po. Tingnan niyo po. Do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. So fear and faith are two opposing forces in your life. Parehong may malaking epekto yan sa buhay natin. Yung fear, may malaking epekto yan sa buhay natin. Why? Because fear paralyzes you. Kaya kang i-paralyze ng fear, whether total or partial, na pagpaparalyze. Hindi ka pakikilusin. Kapag natakot ka sa isang hayop, sa isang insekto, sa isang bagay, once na matakot ka dyan, hindi ka napupunta doon. What if,
Sa pangarap mo yan, ihaharang yan. Hindi ka na makakapunta ngayon because of fear. It can paralyze you. It can paralyze yung lakas mo para puntahan yung bagay na yon. Ganyan katindi. But yung faith naman, ito ay pwede nating sakyan. It is a vehicle to your miracle. Ito ay pwede natin sasakyan papunta naman dun sa miracle o dun sa dream mo, kapatid. Bakit? Yung pangarap mo ay nasa likod lamang ng mga takot mo. So once na ma-break mo yung fear na yon, nandoon na yung breakthrough mo. Doon mo na makikita yung dream mo. Fear and faith are two opposing forces in your life. Now, you have to listen what Jesus said. Makinig ka sa doology ni Jesus. Ano yung doology ni Jesus? Do not be afraid, only believe. Ano tong doology na ito? First, do not be afraid. So don't be afraid of your fears. Huwag kang matatakot sa takot mo. Ulitin ko, huwag kang matakot sa takot mo. Baka kapag hindi ka natakot, baka may maisalba ka pa sana. Mo paano? Kung matatakot lang sila, wala na. Di po, umuwi na lang kayo. Wala na yung anak ko. Paano kung gano'n? Natakot na lang sila. Sabi ni Jesus, do not be afraid. Huwag kang matakot. Baka di ka natakot, may sasalba ka pa o baka may mabubuhay pa sana. Tandaan natin mga kapatid, listen to this very carefully. If fear is not paying rent in your heart, evict it. If fear is not paying rent in your heart, evict it. Yan yung sinabi ko kanina na 5-minute, 1-year rule. Kapag wala namang epekto yan, yung kinatatakot mong yan sa buhay mo sa loob ng taon na ito, o yung umiikot-ikot sa isip mo, sa loob ng mahabang panahon, huwag mo lang patatagalin ng 5 minutes yan. Lalo na hindi naman at matindi na ito, hindi naman nagbabayad ng renta yan sa isip mo, sa puso mo. O bakit mo pinatitira ng matagal? Evict it. Ibig sabihin, wala naman palang benefit sa'yo yan. Bakit mo pinatitira? Evict it. Do not be afraid. Bakit kinakailangan mong i-evict yun? 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God did not give us the spirit of fear. For God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ibig sabihin, hindi kay Lord. Yan takot na yan para sa'yo na mananampalataya, na kinakasihan ng banal na spirito. Hindi ko sinasabing pag natakot tayo, hindi na tayo mananampalataya. Hindi po ganun ang sinasabi natin. Kaya lang, hindi nga tayo binigyan ng ganito ni Lord. But of power and love and sound mind. Second, sa doology ni Jesus Christ. Una, do not be afraid. Tatandaan mo lang lagi, doology. Anong ibig sabihin nun? Ito yung positive response natin. Do not be afraid. Do not be afraid. Wala namang binabayad na rentang to sa isip ko, sa puso ko. I have to evict it. Ba't hinahayaan ko na masakin nito ang buhay ko? Wala naman palang benefit sa akin ito. Ano sinabi ni Jesus Christ? Do not be afraid. Second, only believe. Ay, naku, napaka-importante po nito mga kapatid, yung only believe na ito. Alam niyo po, in Greek word, it is monon pisteuo. Ibig sabihin ng monon, only. Yung mono, doon natin nakuha yun. Pisteuo, it means faith. Remember, if you don't focus for something, you will fall for anything. Ulitin ko if you don't focus for something, you will fall for anything. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lang believe, only believe. Ibig sabihin, huwag mong pagsabayin yung dalawang yan. If you don't focus for something, you will fall for anything. Sa panahon na wala ka nang magawa, wala kang ibang dapat gawin kundi maniwala. Sa tagpong ito, wala kang dapat paniwalaan kundi yung word ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, listen to this very carefully. I have learned that faith and fear, listen, cannot occupy the same space. Faith and fear cannot occupy the same space. You will either strengthen the one or weaken the other. Either strengthen mo yung faith o yung fear. Anong palalakasin mo sa dalawa? Yung faith o yung fear? Or, pahihinain mo yung faith o pahihinain mo yung fear. That's why faith and fear cannot occupy at the same space.
Kaya nga hindi totoo, sinabi na pinatunayan na ng sensya yan. That multitasking is a lie. Ang totoo po mga kapatid, although nakagawian na natin yan, na gumagawa ka nito, gumagawa ka nito, gumagawa ka nito, it is a lie. Yung task na yon, pagsasabayin mo at the same time, it is a lie. Ang tawag doon mga kapatid lang sa ginagawa mo, task switching. Hindi siya pwede. Kasi nga kapag ginawa mo yung multitasking na yan, may mapapabayaan kang isa at siguradong may matututukan kang isa. Or ang tendency, parehas na hindi mo matututukan dahil yung energy na binibigay mo hindi sapat para dun sa dapat mo tutukan na yan. Ang mangyayari, wala ka lalong matatapos. That's why faith and fear cannot occupy the same space. Because you will either strengthen the one or weaken the other. Sabi ng iba, hindi pwedeng pagsabayin yan. Sabi ng Bible, hindi mga kapatid. Sinabi na nga ng Panginoon di ba? For God did not give us the spirit of fear. Hindi ko sinabing hindi tinatamaan. Pero pahinain mo yung isa o tanggalin mo yung isa. Psalm 56, verses 2 hanggang 4. Tignan niyo pong maigi to. I am constantly hounded by those who slander me. And many are boldly attacking me. But when I am afraid, tignan niyo po itong maigi. But when I am afraid, I will put my trust in you. Di pwede, sabi nilang ganon. Kasi nga, hindi naman binasa yung context. Kaya nga, pagdating sa verse 4, I praise God for what He has promised. I trust in God, so why should that be afraid? I trust in God, so bakit ako ngayon matatakot? Kaya nga ulitin ko, faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Isa lang ang iimbitahan mo para magstay doon. Strengthen mo yung isa at pahinain mo ng todo yung isa. Just invite one to stay. Siguradong tatamaan naman talaga tayo kahit mananampalataya pa tayo. Tatamaan tayo ng fear. But faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Kaya nga sinabi, when I'm afraid, anong gagawin niya? Pag natatakot siya, pag natakot ka na, biglang baling ka dito, I will put my trust in you. Kaya sinabi niya, I trust in God. So why should I be afraid? Magtitiwala ka o matatakot ka? Namili ka lang. Invite one to stay. Because fear and faith cannot occupy the same space. Kaya lang, ito ngayon. Alam niyo po ba na malaki ang kinalaman ng iyong mga kasama sa iyong pananampalataya? Tignan niyo itong maigi. Kung gusto mong mas tumatag yung pananampalataya mo, malaki ang kinalaman ng mga kasama mo. Tignan niyo po, verses 37 hanggang 38. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Hindi niya hinayaan na sumunod sa kanya doon sa kwarto ng bata. Lahat ng tao doon. Bakit yung mga tao sinabi, huwag ka nang tumuloy. Wala na yung bata. Sayang lang yung oras mo. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Tignan nyo, 38. They came to the house of the synagogue leader when he saw noisy confusion and people weeping and wailing loudly. Alam niyo po, itong noisy confusion and people weeping and wailing loudly, most probably, karamihan po dito, ay mayroon mga professional mourners dito. Ang tawag dyan, crying ladies. Para madama yung ibang tao. Kailangan may umiyak ng napakalakas, nagwe-wail. Bakit po? Alam niyo po, in some cultural context, crying ladies or professional mourners are hired. May sweldo po yan. Until now, sa Europe, meron pa rin daw pong ganyan. Professional mourners. Sinahire po yan to wail and mourn loudly at funerals. Believing, sa iba po mga kapatid na kasi malaki po ang kinalaman nito, ng mga wailers na ito at mga mourners na ito, nagpapakita ito na kung ano yung estado sa buhay nung taong namatayan o nung taong namatay. Mas malakas ang iyakan, ibig sabihin, uy, mas maraming pera to. Mas maraming nakikiramay dito. Pambira, pati pag iyak na malalakas, status symbol. So, ibig sabihin, maraming nakikiramay, maraming nakikiiyak, maraming
Maraming, alam mo yun, na nasasaktan sa pagkawala niya. Ibig sabihin, mabuting tao. Ganun to. Nakuha niyo na po mga kapatid. O kaya mabigat na tao to. Ibig sabihin, maraming magagandang bagay ang nasayang kasi wala na siya. Status symbol siya. Kaya nga may mga binabayaran, palakasan ng yung mga crying ladies at that time, na umiyak ng umiyak. Kasi malaking kinalaman ito. Now, 39. When he entered, he said to them, "Why are you distressed and weeping?" Tignan mo yan. Siyempre, may namatay. Nakuha natin yan. Tignan nyo maigi. Biruin mo, imagine niyo kasi kwento ito, narrative ito, di ba? Pag nagbabasa ng narrative, pasok ka dun sa kwento. Pasok ka dun sa eksena. Why are you distressed? Habang may patay. Ano yung expect mo? At sabi ni Jesus dito, why are you distressed and weeping? The child is not dead, but sleep. Hindi patay yung bata, natutulog lang yan. 40. And they began making fun of him. Yun na. Pinagtawanan si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? But forced them outside. Yung mga nega na yon, finorce niya, doon kayo sa labas. But he forced them all outside. Ito, hindi naman lahat talaga. Pinalabas niya. And he took the child's father and mother. And his own companions. Yung sinabi natin kanina, si Peter, si James, saka si John. Yung tinatawag na inner circle niya. And his own companions and went into the room where the child was. Bakit? Bakit pinalabas yung mga yon? Yung nagsabi sa kanyang, yung nagtatatawa sa kanya. At bakit yung magulang ang pinapasok? Bakit? Yung nagtatatawang yun, wala nga, hindi nga naniniwala eh. Most probably, kung isasama yung nanay at tatay, maniniwala yan. Sasabihin ni Jesus, anak nila yun eh. Nakuha natin yun. Sino pa ba paniniwalaan mo? Di paniwalaan mo na si Jesus, magmimiracle pa yan. At sinama niya yung inner circle niya dito. Kasi may pananampalataya yung mga kasama niya doon sa loob. Sa totoo lang, may mga tao talagang sasamahan ka lang sa iyakan. Maniwala ka. Pero hindi sa iyong paniniwalaan. O hindi sa iyong pinaniniwalaan. Ang sumama sa kanya sa iyakan, yung mga tao lang, saka yung mga binabayaran niya. Yun, hanggang doon lang yun, hanggang iyakan lang yun. Pero sa pinaniniwalaan nila, sa sinasabi ni Jesus, hindi ka sasamahan. Ulitin ko, may mga tao, sasamahan ka lang hanggang inuman. Sasamahan ka lang hanggang kalokohan. Hanggat malilibre mo sila. Hanggat na-feed yung kanilang bisyo o yung kanilang ugali. May mga taong sasamahan ka lang sa iyakan, sa kalokohan, pero hindi sa iyong pinaniniwalaan. Again, faith and fear cannot occupy the same space. So they began making fun of him, but he forced them outside. And he took the child's father and mother and his own companions and went into the room where the child was. Invite one to stay. Faith or fear? Let's remember to surround ourselves with tribe of believers. Paligiran mo yung buhay mo, yung mga taong mananampalataya, yung mga taong naniniwala, yung mga taong may pangarap, yung mga taong hindi perpekto, pero alam nila may magagawa. Yung mga taong merong growth mindset at hindi fixed mindset. Pag fixed mindset yun, maniwala ka. Yung mga negativity, uulitin ko, nag-a-attract. Yan. Minsan yung akala nilang katapusan mo, makinig ka maigi dito, yung akala nilang katapusan mo, umpisa pala ng isang magandang kwento ng iyong buhay. Yung akala nilang katapusan mo, katulad ng daughter ni Jairus, katulad ni Lazaro. O, tapos na! Your daughter is dead. Wala na siya. Si Jairus, nakalibing na nga eh. Pero yun palang magandang umpisa ng kwento ng buhay mo. Kung may maniniwala lang. So how to manage negativity positively or in a positive way? Make a positive response. Ano gagawin natin? Doology. Kung may deadmatology, may doology. What is doology? Do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. Pwede po ba magbigay ako ng assignment sa bawat isa?
i-practice mo ito ngayong taon na ito. Doology. Kapag may mga bagay na kung saan na-challenge ka, o may mga bagay na hindi ka pinaniniwalaan pero sinabi ng ating Panginoon, make a positive response. Ano yun? Doology. Lagi mo sasabihin, isipin mo lagi itong word ni Jesus, do not be afraid, only believe. Kaya importante yung only believe. Hindi sila pwedeng pagsamahin sa same space. Either palalakasin yung isa o pahihinain ng isa. Ang tanong, ano yung palalakasin mo? Yung faith mo o yung fear mo? Ano yung pahihinain mo? Yung faith mo o yung fear mo? Just invite one to stay. Isa lang kapatid ang magstay. Katulad ni Jesus, palalabasin yung di naniniwala. Isama yung naniniwala. Kaya kung may pangarap ka, ang masarap kasama yung naniniwala. Kaya nga, ang maliligtas ay yung naniniwala. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Matthew 21:22. Napaka-importante ng paniniwala. Make a positive response in a negative situation. Practice doology. Do not be afraid, only believe. So ano pong gagawin natin sa panahon na puro nega na ang ating kapaligiran? Again, a negative mind will never give you a positive life. Negativity attracts. At kapag na-attract ka niyan, minsan, ito matindi, ang hirap na niyang baklasin. Ang hirap niya nang tanggalin, magiging part na ng buhay natin. May mga taong nakita na po ba kayo? Na sa bawat oportunidad na nakikita niya, laging problema. Sa bawat opportunity, laging excuses. Sa bawat opportunity, laging may negativity. May nakita na po kayong ganun? Na kahit na anong sabihin mo, nega talaga. Kaya hindi magiging mega yung buhay nun. Anong gagawin mo? Kapag may mga ganyan na, tinatamaan ka na, o kaya ganyan na yung paligid mo, do what Jesus did. What would Jesus do? Anong gagawin niya? Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Number 1, master the art of ignoring. Dedmatology. Apply selective attention. First, ignore destructive words. Kung ilalayo ka lang nito sa mga napaka-importanting dapat mong gawin, para mas maging efficient ka, i-ignore mo yung destructive words at yung dead words, kasinungalingan. Kaya napaka-importante ng salita ng Panginoon para alam mo ang lies sa truth. Kapag hindi naman sinabi ng Panginoon yan, huwag mong paniwalaan. Kapag according yan sa ating Panginoon, maniwala ka kapatid, magtatagumpay yan. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sinabi ng Panginoon. Then second, make a positive response. Doology. Do not be afraid. Only believe. Only believe. Kapag tumatagal-tagal na, yung doubt na yan, yung fear na yan, gawin mo itong doology. Kaya importante, only believe, only believe, only believe. Do not be afraid. Kasi tinatakpan yan yung salita ng ating Panginoon. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Hindi, only believe. Naman hindi naman totoo yung Lord na yan. Only believe. Do not be afraid. Only believe. So tapusin natin yung passage natin in verses 40 hanggang 43. Tignan niyo po. But everyone laughed at him. Pinagtawanan ng ating Panginoon Kristo. Jesus told the people to leave the house. Because faith and fear cannot occupy the same space. Just invite one. Jesus told the people to leave the house. Then he went into the room where the child was. He brought the child's father and mother, and his 3 followers into the room with him. Then Jesus held the girl's hand and said to her, sinabi dun sa babae na akala nila patay na, Talita cum. It means, little girl, I tell you to stand up. Little girl, I tell you to stand up. Buti na lang, hindi nagpatinag si Jesus sa pangungutya ng mga tao. Alam niya kung ano ang i-ignore niya. Destructive words at dead words. At buti na lang alam niya yung doology. Do not be afraid, only believe. Ano naging resulta? 42. The girl immediately stood up, began walking. She was 12 years old. The father and mother and the followers were amazed. The father and mother
At yung disciples niya were amazed. Ibig sabihin, may batang nabuhay. At higit sa lahat, na itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Indeed, in the middle of difficulty lies opportunity. In the middle of that negativity lies opportunity. Kaya sinabi ni Winston Churchill, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist see the opportunity in every difficulty. Kabaliktad siya. Yung mga pessimist, yung mga nega na tao, nakikita nila yung difficulty sa bawat oportunidad. Ay, mahirap yan. Mahirap yan. Ay, hindi pwede yan. Ay, hindi kaya. Ay, wala na yan. But an optimist see the opportunity in every difficulty. Nakakakita siya ng oportunidad dito sa difficulty to. Kapag may change na nangyayari, kita mo agad ang nega sa mega. May change sa company. May change sa organizations. Teka lang, mahirap ito, pero may opportunity ito. May opportunity na naghihintay para sa amin dito. Pag wala kaming ginawa ngayon, magiging ganito na lang kami. Again, optimist, see opportunity in every difficulty. 43, Jesus gave the Father, eto matindi. Tignan niyo po, dito na tayo GN, bago po ako manalangin. Tignan niyo 43. Nung nabuhay yung bata, naglakad siya, Jesus gave the father and mother very strict orders not to tell people about this. Then He told them to give the girl some food to eat. Tingnan niyo po. Then He told them to give the girl some food to eat. Bigyan niyo pagkain yung bata. Alam niyo po, yung ibibigay sanang malungkot na libing ng mga magulang. May crying ladies pa nga eh. Yung ibibigay sanang malungkot na libing ng mga magulang ay naging masarap na pagkain. Yung malungkot na libing sana na para sa anak nila, naging masarap na pagkain. Give some food to her, sabi sa mga magulang. Ibig sabihin, listen to this, yung cemetery sana, naging celebration na. Pera. Kapag tayo, kapatid, nagpatuloy tayo sa negativity yan, maraming ibabaon yan sa buhay natin. Pero dito, yung cemetery sana, naging celebration na siya. Buti na lang may naniwala. Sa organization, kung mayroon kang church ngayon na parang palubog na, o kaya wala nang mangyayari, importante kapatid, yung bagay na to. Marami sana hindi kayo mararating as an organization. Marami sana kayo hindi mararating as a family. Marami ka sanang hindi mararating bilang mananampalataya. Ibabaon na lang yan. Pangarap na yan, yung dream na yan. Pero yung cemetery sana, naging celebration na. Give that girl some food to eat. Sino dito inisgahan ka na? Patay na, yung pangarap, hindi ka nalalago. Wala na mangyayari sa ministry yan. Wala na mangyayari sa pamilyang yan. Wala na mangyayari sa relationship na yan. Ganyan na talaga yan. Pero hindi pa naman talaga. Bakit? Alam mo ba yung magiging ending yan? Tingin ko po, sabi sa akin, tingin ko po, Bishop, wala na mangyayari dyan sa anak ko. Teka lang. Kapatid, hindi pa 12 years to, katulad dun sa babaeng dinurugo. Kung sa ikaunang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, bumigay na siya, wala na mangyayari. Dito sa babaeng bata naman na 12 years old, paano kung nakinig siya? Hindi na siya natumuloy. Wala na sanang mangyayari. Pero maraming mga tao, inusgahan ka ng patay na. Yung pangarap mo, industry mo, pamilya mo, relationship mo. Pero hindi pa naman talaga. Kaya sabi nila, tapos ka na. Paano, tanong ngayon, paano nila nalaman na tapos na? Eh si Jesus naghihimala. Paano nalaman na tapos na yung buhay mo? Paano nalaman na wala ka ng pag-asa? Tandaan, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Walang taong hopeless kapag yung hope niya ay nasa ating Panginoong Jesus. He's the miracle worker. Tandaan natin, He is our provider. He is our strength. Si Jesus lang ang may last word. Not their dead words. Si Jesus lang ang may last word.
not their dead words. At kung sino man dito nahusgahan ka na, o maraming mga sinasabi na negativity o toxicity na kinakaharap po ngayon, tatapusin ka lang yan. Master the art of ignoring and make a positive response. Do not be afraid. Only believe. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin lahat ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Negativity is part of our fallen world. Negativity is part of our fallen nature. But negativity has the power to break your life. But you have to manage it. You have to manage it. Sa mga kinakain ngayon, nag-overthink ngayon, ng mga negative na binabato sa kanya. Kapatid, hindi nga 5 minutes lang yan eh. Baka yung iba sa inyo, 5 days na yan. 5 hours na yan. Wala naman palang may tutulong. Hindi ka na nakapagtrabaho ng maayos. Hindi mo na namahal ng maayos. More than 5 minutes na yan. If that thing ay wala namang nagagawa, o wala namang magagawa, na impact yan sa loob ng matagal na panahon, evict that negativity in your mind. Sisirain lang yan ang buhay mo at ang pangarap mo. Ignore it. Ignore it. Gawin mo ngayon, practice mo itong duology na ito. Do not be afraid. Only believe. Sa mga hinusgahan na dito ng mundo na tapos na. Sa mga feeling mo, kapatid, kasi nakikita mo parang wala na. Parang ending na. Kapatid, si Jesus lang may last words. Wala nang iba. Hindi yung dead words nila. Hindi. If you believe right now that Jesus can make miracle in your life, first, kapatid, this is your first time na nakapakinig ngayon ng mensaheng ito, ba't naniniwala ka na kayang gumawa ni Lord ng himala sa iyong buhay, na kaya kanyang iligtas, na kaya kanyang baguhin yung buhay mo? Maybe matagal ka nalulung sa bisyo. Mayroon dito, kapatid, matagal ka nalulung sa bisyo. Matagal kang kinain, kapatid, ng kamunduhan, ng kasalanan. But sinasabi mo, Lord, I want you to save me. Lord, deliver me from these vices. Deliver me from this situation. God, save me. Kung naniniwala ka sa kakayahan ni Jesus, mananalangin tayo ngayong oras na ito. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, kapatid, maniwala ka, you will be saved. Liligtas ka ni Lord. Naniniwala ka ba? If you believe right now, pray this prayer with me and make it your personal prayer. And after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. Heal me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, mas maniwala ka sa sinabi ng ating Panginoon. He can save you. He can make you whole. Si Lord nga bumubuhay ng patay eh. Buhay ka pa, kapatid. Si Lord nga nagpapagaling ng imposible pa eh. Kapatid, buhay ka pa. I-renounce mo yung mga negativity yan. Yung mga dead words na naitanim sa'yo, kapatid, na wala ng pag-asa. Yung mga dead words, buhay ka pa, pero binibigyan ka na ng ending. Si Lord naghihimala. Do you believe that God can heal you? Do you believe that God can still bless you? If you believe it right now, receive it. Father, in the name of Jesus, we believe, Lord, that you are our Jehovah Rapha, our healer. If anyone in this place right now, God, pinanghihinaan na siya ng loob sa kanyang karamdaman. Yes, maybe sa paningin ng tao tapos na. Pero sa paningin mo, Panginoon, maghihimala ka. Lord, in the name of Jesus, I speak for healing right now. Sa katawang ito, Panginoon, na dinapuan ng matinding karamdaman,
We believe that you are our greatest physician, our healer. In the name of Jesus, by His wounds we are healed. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your peace which transcends all understanding. Kapayapaan ay dumaloy sa buhay mo. Kagalingan ay dumaloy sa iyong buhay. I pray, God, for your provision. Yung ending sa iba, simula pa lang, Panginoon, ng magandang plano mo, ng magandang bagay, magandang pangyayari sa kanyang buhay. In the name of Jesus, I pray for miracle right now. Sa ipinagpipray niya, I pray, God, for solution. In the name of Jesus. To those who believe right now, simulan mong lumapit sa Panginoon. Simulan mong umasa sa ating Panginoon. Simulan mo, kapatid, na manampalataya sa Panginoon. Doology. Do not be afraid. Only believe. Ngayong oras na ito, kapatid, just 1 minute right now. Start putting your faith in Jesus. Only believe. Kung naiintindihan mo yung word na only, kapatid. Only believe. Because fear and faith cannot occupy the same space. Ano yung mas ipapakainin mo? Ano yung mas patatatagin mo ngayon? Yung takot mo lang o yung pananampalataya mo? Invite one. Invite faith right now. Manampalataya ka sa kayang gawin ng ating Panginoon. Magtiwala ka sa kayang gawin ng ating Panginoon. He's a miracle-working God. He can still heal today. He can provide for your need. He can make miracles because Jesus is the same yesterday, today, and forever. He can save you. If God saved them then, God can still save you now. If God provided for them then, God can still provide for your needs now. Do not be afraid. Only believe. Please, kapatid, ngayong oras na ito, drop your fear. Hold on to your faith. Just declare what you believe right now. If you believe that God can heal you, if you believe that God still loves you, if you believe that God can still save you, if you believe that God can still do something great in your life, in your family, declare what you believe. Do what you believe. Pursue what you believe according to His will. Oh, God can do something. God is healing someone right now. God is raising up someone right now. May binubuhay ang Panginoon ngayong oras na ito. Pananampalataya, pag-asa, pangarap. Just declare what you believe. Oh Lord. Oh God. Yes, Lord. Save us, God. Save us, Lord. Oh, Jesus. Oh, come on, for the last time. Lift up the name of Jesus. Tear down every stronghold in your mind. Oh, God. Kahit natatad ng pangungutya ang ating Panginoong Hesus, hindi niya pinansin yung mga negativity yon sa kanyang paligid. Hindi mo maiiwasan yan. Pansinin mo, ultimo mga in-invite ni Jairus sa bahay nila, pinagtawanan si Jesus. Ultimo mga nakikiramay,
Concern lang naman siguro yung mga taong ito. Pero hindi nga naniniwala. Buti na lang. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. At alam mo ba kapatid, alam ni Jesus ang ginagawa niya sa iyong buhay. Napansin mo, buhay ka ba? Napansin mo, maraming ang tao may ayaw sa iyo eh. Nasa sinapupunan ka pa lang nga, maybe some of you right now, pinagbabalakan ka na naman wala sa mundo eh. O bakit ka nandirito ngayon? Bakit buhay ka pa? Because if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. The girl immediately stood up and began walking. She was 12 years old. The father and mother and the followers of Jesus were amazed. And I believe that somebody who hears this word right now, maa-amaze ka sa kayang gawin ng Panginoon ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, at ngayong taon na ito. You will be amazed. Just practice this. Just master the art of ignoring. Ignore destructive words and dead words. Make positive response in a negative situation. Duology, do not be afraid, only believe. Always be reminded of that statement of Jesus. Do not be afraid, only believe. Only believe. Do not be afraid. Then, He told them to give the girl some food to eat. Ulitin ko, yung cemetery, sana, naging celebration pa. Kung sana magiging day of mourning mo, magiging day of dancing mo, magiging day of celebration mo. Dahil makikita mo, kumilos ang Panginoon. Niwala ka, kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ngayon pa nga lang may ginawa na si Lord sa buhay mo. May inabot na ang Panginoon sa buhay mo. Because Jesus has the last words, not their words, not their dead words, not their destructive words. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na ngayon lang oras na ito magpipenetrate sa iyo ang word na ito. Always believe that you are an asset and not a liability. Dahil anak ka ng Diyos. You are blessed and not cursed. Not because of your own goodness, but because of God's greatness. Kaya ikaw ay blessed ng dahil kay Lord. Ngayong oras na ito, kapatid, tandaan mo, kapag kasama mo ang Panginoon at hanggang buhay ka pa, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. Thank you for joining.